The more, the merrier. Ito ang naging tugon ng Armed Forces of the Philippines sa ulat na posibleng magpadala ng mga pang-typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ikinalugod ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na posibleng mag-deploy ang US Indo-Pacific Command ng isa pang Typhoon missile system sa Pilipinas. Wala pang kumpirmasyon dito ang AFP, pero kung magkataon, magiging ikalawang Typhoon missile system ito sa bansa. This is a welcome development for the Armed Forces of the Philippines. As we can say, that is the more the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So tinatanggap po natin to willingly. Noong nakaraang taon, dumating sa bansa ang unang Typhoon missile system na ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Dati na itong inalmahan ng China, kung saan umapela pa silang alisin na ito. Pero para sa AFP, pagkakataon nito para palakasin pa ang kapabilidad ng kanilang hanay, lalo't isa ito sa mga kagamitan na planong bilhin ng Pilipinas. The defense posture of the Republic of the Philippines is not designed against any other country. It is an action of a sovereign state. In the region, we have been abiding by the rules-based international order. Other countries, especially the Chinese Communist Party, has not been abiding by international law. They have been disrupting the region. Nagkataon namang bibisita sa unang pagkakataon ngayong linggo sa Pilipinas si US Defense Secretary Pete Hegseth. Itong visit na to reaffirms itong laging sinasabi ng ating allied for a long time ng US that yung commitment nga nila is ironclad. Samantala, sa usapin ng West Philippine Sea, suportado ng AFP ang pagtawag ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa 10-dash line ng China sa buong South China Sea bilang kasinungalingan. Banat din ng AFP. It is a joke designed merely for entertainment purposes. It is absurd, no legal basis. It is beyond normal imagination. Take it as a joke.